pagka sinabing galing sa entertainment industry, marami hong nagsasabi hindi masyadong mataas ang pagtingin, no, sa ating mga kapuso na galing sa entertainment industry na gustong pumasok sa politika. Ano ang inyong pananaw dun sa pagtingin na yon? Alam niyo po, hindi naman natin masisi mga kababayan natin, no? Siguro pagod na rin yung mga kababayan natin na ang ating demokrasya ay kuminsan nakaugat sa showbiz politics, no? Pero wala po tayong magagawa, ganun po ang sistema. Siguro ang magandang paalala na lang sa mga kababayan natin ay tandaan na ang isang sektor ay hindi naman pare-parehong tao. Hindi lahat ng pare mabait. Hindi lahat ng politiko korap. At hindi po lahat ng nasa showbiz ay walang alam sa politika. Iba-iba po ang tao. So siguro magandang bawal ang judgmental. Okay, magandang maganda 'yon. Maganda naman yung ganong klase ng pananaw. Siguro magandang matanong na rin si Attorney Bondok kasi galing kayo ng PAGCOR. Opo. Alam niyo, isa sa mga naging malaking issue nung nakalipas na taon at hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin po yung issue po ng Pogo. Ngayon ang mga panahon daw po ni dating Pangulong Duterte, lumobo dumami ho ang Pogo sa bansa. Ano bang dahilan kung bakit nabigyan ng ganong pagpayag ang administrasyon dito po sa Pogo na ngayon ay pinoproblema po natin? Alam niyo po ito controversial to, pero kailangan natin i-qualify yung tanong na yon. Hindi naman po totoo yung dumami. Ang tagal na ng Pogo sa bansa natin, late 90s, kasi simula na nagka-internet, siyempre nagsugal na ang mga tao sa internet. Ganon kasimple. Ang ginawa po sa panahon ni PRRD ay ginawang ng sistema at nag-legitimize, ano? At sa totoo po, walang nawawalang pera sa Pilipinas sa Pogo. Kasi ang naglalaro dyan, ang nagsusugal ay nasa iba yung dagat. Ang problema talaga dyan, yung enforcement. Okay. No? Kung sino yung legitimate at kung sino yung hindi. At masalimuot yan kasi police matter yan. Kung ako po, sa totoo, executive prerogative yan. Kung gusto nilang gamitin ng tama ang Pogo, sa palagay ko, pwede. Pero kung talagang, right nila yan, sila yung nasa kapangyarihan. Kung feeling nila nakakasama sa bayan, isara. Pero kung isasarang isara ang lahat. Kasi ang nangyayari, kapag ginawa nyong sinara nyo lang yung legitimate, lahat mag-i-illegal. The very next day, may ibang IP address na yan, nag-ooperate pa rin. Pero wala nang buwis na ibinabayad sa gobyerno. So, mas masakit ang nangyari. No? Ginawa mong illegitimate yung dating legitimate, wala nang nagbayad sa gobyerno. So, medyo touchy subject siya. Depende talaga yan sa nakaupo. Okay, ang PAGCOR po, kilala sa Pogo, galing sa Pogo. Ito naman tayo sa ayuda. Ang PAGCOR, nalalapitan po yan. Opo. Ang mga nangangailangan, ano po, galing kayo sa PAGCOR, ano po? Ako po ang pumipirma dyan noong araw, sa mga relief operations, sa mga... Opo. Yung mga nagkakasakit, lumalapit din po sa inyo. Opo. Ito pong ayuda natin, madami na pong klase ng ayuda. May AX, may AKAP, etc. Ano po. Sa tingin, at may 4-piece pa nga. Nauna po yung 4-piece. Sa tingin nyo ba po, ito'y nakakatulong po sa atin, sa mga Pilipino, yung ayuda po? Alam nyo po, kahit paracetamol, kung wala kang sakit at ininom mo, makakasama sa'yo. Ang ayuda po para sa akin kasi is medicine. Gamot siya. Pag may sakuna, bigyan ng gamot. Pero kung wala, ba't mo bibigyan ng gamot? Now, ang problema pa dito, yan ang number 1, overdose. No? May overdose tayo ng ayuda. Nakakasama, syempre. Number 2, nasisira po yung ating institutional processes. Kasi kung ano yung sanang non-partisan, non-political, halimbawa DSWD, hindi naman yan dapat sumusunod sa utos ng Kongreso Dapat yan ay namimigay, walang kulay-kulay. No? Pero kapag kinuha mo yung pera doon at ginawa mong parang at the discretion ng Congress, hindi ba pork yun? May overdose ba ng ayuda po sa ngayon, sa tingin nyo? Hindi naman yata kaila sa ating lahat na may overdose ng ayuda. Alam din natin na it's politicized. No? Alam mo, sa isang banda, gusto ko na nga sanang unawain kasi hirap lang talaga mga Pilipino. Sino ba naman ang tatanggi sa libreng pera? Pero as we have seen, yung self-rated poverty
ng Pilipino, yung survey, mas humirap sila sa paningin nila. So, yan na yung statistiko na pinakikita na hindi naman umunlad ang bawat Pilipino dun sa dami ng ayuda. Although sa Attorney Jimmy, meron pong mga sa 4Ps na gobyerno, meron tinatawag na nag-graduate. Ibig sabihin, nakapag-graduate na raw po sila sa ng miyembro ng pamilya. Yes. So ang kanilang hope, doon sa nakagraduate, yun yung tatapos ng tinatawag nilang generational poverty sa pamilya. Sila na yung mag-aangat sa pamilya nila. Correct. Pero alam nyo, that is still tama yun ha. Okay yan. Yan ang sinasabi ko eh. Meron namang pinuntahan yung pera na maganda, long term, di mabuti. Ang problema nga dito, hindi lahat ng ayuda ay pare-pareho. May tama, may mali. Who will police the police? Sino ang nagche-check kung tama yung ayuda? Sino ang mag-oversight? Pwede ba mag-oversight ang Kongreso sa sarili nila? Wala kasing nagche-check. Para sa akin, we have to institutionalize ang ayuda. Sa institusyon natin ipagawa. Para merong parameters, may nagbabantay. Kapag Kongreso gumagawa, I really think it's wrong. Alam niyo po, hindi politika to ha. Totoo pong mali yan. We have to strengthen our agencies, palakasin yung tamang ahensya. Tama ho ba ang paniwala namin at pagkuha namin sa inyo mga sagot na hindi kayo sang-ayon sa forever ayuda? Kumbaga parang seasonal ayuda, kasi sabi nga, parang sinasabi may overdose na ng ayuda ngayon. Opo. Alam niyo po, sige, tingnan po natin sa perspective ko bilang Vice President dati ng Corporate Social Responsibility ng PAGCOR. May relief goods. Ayuda yun eh. Ano ba ibig sabihin ng relief, di ba? Yung relief dahil may nangyari. Pumutok yung taal, nagkabaha, bibigyan mo ng relief goods. Pero pag nagbigay ka ng relief goods sa wala namang sakuna, libreng grocery ang tawag doon. At pag ginawa mo yon, it erodes society. Kasi yung mga nagtatrabaho tuloy, iniisip nila, ba't pa ako magtatrabaho? May libreng grocery naman. Bumababa po yung pagkatao ng Pilipino, yung pagkatao. No? At nagkakaroon ng, alam nyo yung rewards kahit sa mga anak po natin, di ba? Pag yung salbahe po yung binibigyan mo ng maraming regalo, tapos yung masipag mag-aral, yun pa yung pinahihirapan mo. Ba't pa mag-aaral yung matalino mong anak? Di masipag mong anak, di ba? Ganon din po I think ang nangyayari sa atin. Alright, siguro pag-usapan natin, Weng, yung issue Ito naman, ng attorney, petrolyo. ito araw-araw, linggo-linggong pasakit po sa mga mahihirap na mga Pilipino, sa mga ordinaryong mamamayan. Issue ng pagtaas ng produktong petrolyo. Linggo-linggo po ito, Attorney Bondok. Sakaling kayo po'y palarin, ano ang pwede niyo magawa sa Senado para masigurado natin na makokontrol o mapapababa po ang presyo ng produktong petrolyo? Una sa lahat, alam naman po natin lahat dito na napaka-masalimuot na problema niyan. Walang simpleng solusyon dyan. Kasi po, hindi po tulad ng bigas na pwede tayo magtanim. Ang oil, hindi naman naririto sa Pilipinas, except nasa Spratly, sa Reed Bank. Kaya nga dapat pinaglalaban natin yun no? Pero hindi naman natin kaya mag-produce ng sariling oil. So yung dependence natin sa oil, wala talaga tayong magawa. Magkaroon lang storm sa Libya, 'di ba? Magti-triple yung presyo ng langis, 'di ba? Yan ang tingin kong kailangan ng una ng government subsidy. Yan ang kailangan tulungan kasi wala tayong ibang solusyon dyan. Hindi tayo pwede magtanim lang langis. Wala namang ganun eh. Ito, attorney, pinakahuli. Nagtaas na po kanina, no? 80 centimos. Ang dahilan daw ay yung demand ng langis sa Amerika, Europa dahil winter. Naglamig po doon. Opo. Merong sinasabi na isa sa pwedeng gawin nating solusyon, tanggalin ang value-added tax at saka excise tax sa langis para makinabang naman yung mga motorista, yung mga tayo, mga mahirap. Alam nyo, yung topic lagi dyan sa taxes, sa pagpababa ng bis, lalo na sa VAT na talagang it's hindi naman progressive yan, regressive yan eh. Kasi lahat tayo pantay-pantay ang singil sa atin eh. Mayaman bumili, mahirap bumili, parehong binayaran mong buwis. Regressive, 'di ba? That applies to all. Dapat naman talaga ibaba. We are the highest paying tax rate. We have the highest tax rate sa buong Asia eh. So totoo, solusyon 'yan. Pero gusto niyo ng real talk di ba? Dapat totoo tayo dito. Kasi dapat totoo. Kahit po ibaba niyo 'yan.
mabigat pa rin ang presyo ng langis kasi may kumokontrol talaga niyan. May mga may mga grupo ng May mga external factors ang sinasabi may external ninyo. factors. May kartel pa yata. Yun na nga, ayoko sanang sabihin, mahirap, ayoko pang mamatay. 49 pa lang ako eh. Dapat totoo tayo dito. Oh, pero totoo tayo, di ba? Pero, that said, wag na nating isipin yung hindi natin makokontrol. Sa ibang bansa, siguro makikitungo na lang tayo, makikipag-treaty tayo kung ano man. Pero dito po, tama, magbaba tayo ng buwis, number 1. Number 2, siguro magtulungan na ng gobyerno. Yan ang dapat inaayudahan. Yan na lang yung tulungan ng gobyerno. Imbis na yung namimigay lang tayo ng kung ano-ano, di tulungan natin yung pasakit ng presyo ng langis. Direktang ayuda yun. Ang ayuda na gusto nyo sa mga motorista, yung mga nasa transport sector. Hindi kasi transport sector ang sinasabi natin. Lahat tayo gumagamit ng langis eh. Lahat tayo eh. So siguro medyo kahit artificially muna, stopgap measure muna, artificially ibaba lang ng konti kasi yan yung hindi natin kontrolado. Yun yung sinasabi niyong direktang ayuda na hindi dadaan sa politiko. Na hindi dadaan sa politiko. So in short, parang OPSF at Yes. ang gusto nyo. Gusto nyo ibalik Stabilization. yung OPSF, Stabilization fund. Yan. Di deregulation ang pupuntahan natin yan. May Well, Paano yun? that's not always wrong. That's not always wrong, hindi ba? Kasi nga, like I said, worldwide yung issue na yan eh. Naggegera pa nga sa langis ngayon, hindi lang natin binabalita, di ba? Pero by the way, I think ma-affect yan pag upo ng bagong presidente sa US, no? Si Donald Trump. Palagay ko naman po medyo mag-iibang presyo ng langis. Okay, speaking of langis, pagka nagtaas ang presyo ng langis, kasunod na rin, nagtataas ang presyo naman ng kuryente. Tsaka tubig, utilities, alam nyo, Atty. Bondok, ang ating mga kababayan, nagre-reklamo na po eh. Parang sila na lang ang pinaghahanap buhay namin. Anong pwede natin gawin po dun sa problema natin sa utilities? Kuryente. Bayarin. Yan naman po yung kanina pinag-uusapan natin, langis, wala tayong masyadong control. Ito naman meron tayong control dyan. Meron naman tayong distribution wheeling rates. Ang pwede mag-set ang gobyerno ng maximum, di ba? Na wheeling rates. Merong rules for setting distribution wheeling rates eh. Every 4 years, meron yung regulatory period na tinatawag at ang ERC ay mandated na mag-rate reset. Okay? Dapat naman talaga, pero alam nyo, since 2015 yata or something, hindi pa nagre-rate reset. So bakit hindi natin, ayan, trabaho na talaga ng Senado yan, pwede i-blue ribbon yan, pwede i-hearing at tanungin ang ERC kung bakit natin hindi tayo nagre-rate reset. Kumbaga, pag sinabi mong rate reset, ang paliwanag dito ba, Atty. Bondok, ay pag-aaralan mo ulit yung lahat ng factors na bumubuo ng power bill ng bawat to consumer o yung sinisingil halimbawa ng distributors para malaman mo kung akma pa yung sinisingil sa atin. Opo, kasi alam nyo naman yata to, halimbawa basahin mo yung bill mo, may mga kung ano-anong universal charge o kung ano-ano, hindi na naiintindihan ng bayan yan, ano? Attorney, yun yung unbundling eh. Yes. Titignan na natin yung detalye. Di ba sa resibo sa restaurant, titingnan mo nga, ano to? Hindi ko naman in-order to. Alam nyo, kuminsan kahit yung power loss, sinasagot natin. Yung nakaw na kuryente. System loss. System loss. Yes. Isipin nyo yung sa system loss kasi dalawa yan di ba? Yung technical tsaka non-technical, ano? Yung technical, yun nga, may sumabog na generator, wala tayong magagawa. Yun, medyo tanggap ko pa yun eh. Pero non-technical, yung mga pag nanakaw ng kuryente, pilferage. O kaya, nagkamali ang accountant nila sa pag-compute. Sagot natin. May mali eh. May mali. Pero the government absolutely has the power to control that. Kaya nilang ipagbawal yung rate na yan because that's a public interest company. Okay. Siguro makuha namin yung sagot mo rito kasi marami nang nangako eh. Di ba? Mga nakalipas na eleksyon. Bababa natin yung singil sa kuryente, bababal natin yung singil sa tubig pero tumataas eh. Hindi, ako real talk ako eh. Hindi ho ako nangangako ibababa ko yan. Kasi sa totoo, medyo executive yan eh. Hindi legislative yan. Kasi the laws are in place. That is an executive power. Pero ang mapapangako ko, susubukan ko. Ihihiring, yan naman, kasi ako sawan-sawa na sa mga walang kwentang hearing. Pero yan naman may kwenta yan.
Kailangan dinggin yan, paharapin ng mga kinauukulang ahensya. Tanungin bakit hindi bumababa yung presyo? Kasi kaya. Kaya ibaba. Recorded to Attorney Bondo Po. Ang pangako ko, remember, hindi ibaba, kundi dinggin. Yan. Hindi Kung dinggin. gagamitin Okay. yung oversight function ng Congress Of para course. alamin ko ano totoo dito. Of course, kasi nga ako, ay hindi po ako galing sa mayamang pamilya. Wala akong pinoprotektahan ng mga negosyo. Mga interes. Oo, sari-sari lang ang negosyo ko. Marami ng pagdinig eh. Kulang pa ba? Maraming pagdinig na walang saysay. Ang dapat gawin, ibalik talaga yung tama lang na mga hearing sa Senado. Kasi hindi naman, may mga bagay na hindi naman bino-blue ribbon pa. 'Di ba? Sa lower house, kung ano-ano yung dinidinig, hindi naman sila prosecutor. So yun lang pangako ko, to use the powers of Congress correctly. All right, okay.